Good day everyone. Pumunta sa bahay yung kuya ko at may dala nga siya nitong ubod. Hindi ko alam kung anong tawag sa puno nito. Basta parang yantok to na may ubod siyang nakukuha. Hindi naman familiar sa mga anak ko yung ganong ubod. Kaya ito, magdadagdag nga ako ng ulam. Magluluto ako ng pritong manok. Pagkatapos magluluto nga rin ako ng ampalaya. Nakapaglagay na ako ng iba't ibang mga pampalasa dito sa manok. Bago ko nga lagyan ng itlog at harina. Pagkatapos huli ko nga nilagay itong kalamansi. Liig sana ng manok yung pinapabili ko kay Isdi. Kaya nga lang gabi na siya nagpunta ng palengke. Wala nang liig ng manok. Kaya itong may laman na nga lang yung binili niya. Binababad ko naman sa mga pampalasa yung manok ito at hiniwa-hiwa ko naman niya itong ampalaya. Nagpunta sa bahay yung kapatid ko at may dala nga siya nitong ubod. Ubod ng parang yantok to, hindi ko alam kung anong tawag sa punong yun. Basta nakakain yung ubod. Nakikita to sa malayong gubat at mahirap nga rin kunin to dahil yung puno nito ay parang may mga tinik pagkatapos matigas pa nga yung balat. Yung gantong kalaking ubod, malaki na nga rin yung puno nito at makapal nga din yung balat kaya bago nga dalhin dito ng kuya ko, binalatan niya nga muna parang hindi mabigat bitbitin. Masarap to kahit na simpleng pagkakaluto nga lang yung gawin. Napakasarap ng sabaw nito. Pagkatapos nakakain niya rin to kahit manamis yung lasa nito pagkahilaw pa. Nung binuksan ko nga yung plastic niya, panaykuhan na nga yung bunso ko. Gustong gusto niya yung parang mga dahon. Yung ibang parte nito ay malalaki nga kaya pinili ko yung kailangang panghiwain. Hiniwalay ko dyan sa Tupperware at yung parang mga dahon naman na mabilis lang maluto. Iniwan ko na nga dyan sa kasirola. Ilang bisis na nga rin ako nadalhan nito ng kuya ko. Kung hindi siya nagbibit-bit nito nako, matatagalan niya bago ako makakain ulit nito dahil bihira nga lang ako umuwi ng probinsya. Nakakamiss din kasi yung mga gantong pagkain na sa probinsya ko nga lang nakakain dahil nga dito sa palengke hindi ko naman nabibili yung ganito. Natutuwa ako na kahit dito banda sa may syudad na ay nakakakain nga ulit ako ng mga gantong pagkain na sa probinsya ko nga lang nakakain at hindi ko naman niya mabibili dito sa palengke. Yung kuya ko na yun pagka nabisita nga siya dito sa bahay, minsan iba't ibang mga gulay nga yung dinadala niya. Nagpupunta nga siya at may bitbit siya nito, medyo marami nga yung dinadala niya at nilalaga ko lang tinitimplahan ng mga iba't ibang pampalasa pagkatapos sinasawsaw na sa patis na may kalamansi at sili. At para mabilis naman niya ito maluto, yung medyo maliliit hinahati ko lang pagkatapos yung malalaki naman hinahati ko sa apat. Hindi ko alam kung ilang puno ng ubod nga itong kinuha ng kuya ko. Basta marami siya. Itong kasirola ko medyo malaki na yan at halos mapuno na nga nitong dahil ubod. Nga ilalaga pa yung mga ubod. Yun na nga muna yung una ko sinalang. At habang nakasalang naman na yun, ito yung inasikaso ko yung ulam na binili ni Is. Pinabili ko lang siya ng gulay. Paborito niya itong ampalaya kaya ito nga yung binili niya. Pagkatapos nagpapabili nga rin ako ng manok at yung liig nga ng manok yung pinapabili ko. Masarap kasi iprito yung liig ng manok lalo na nga pagkatostado nga yung pagkakaprito. Napakasarap nung balat. Paborito kong part ng manok ay yung liig. Gusto ko yun inaadobo ng pinatuyo pagkatapos nilalagyan ng sili at saka piniprito ng malutong yung balat. At dahil nga gabi na siya nagpunta ng palengke, naubusan na nga nung liig at yung bandang pitso na nga lang yung nabili niya. Yung ubod pala na pinapakuluan ko, nakalimutan ko nga lagyan ng luya at sibuyas. Kumukulo na nga nung naalala ko na hindi ko pa pala nalalagyan. Kaya ito, pagkatapos ko nga mahugasan yung manok pati na nga rin itong ampalaya, hiniwa-hiwa ko na yung luya at sibuyas at nilagay ko na dun sa kumukulong ubod. At may share ko nga lang din, dati nung nasa bukid pa nga kami nakatira, madalas nga kami nag-uulam ng ubod dahil nga malayo kami sa mga palengke. Yung pinakamadalas nga ulamin namin ay yung mga gulay na nasa palengke. Sa sobrang malayong bundok nga kami nakatira at napapalibutan niya ng mga iba't ibang gulay at iba't ibang mga pagkain na doon niya lang makikita. Yung mga ulam namin doon araw-araw ay nasa paligid niya lang nakikita. Basta masipag nga lang maghanap, wala ngang problema sa ulam lalo na nga pagka hindi nga pihikan. Kahit na malayo kami sa mga palengke at tindahan, wala nga kami problema pagdating sa ulam. Yung pinaka-problema lang namin doon ay yung asin. Yung pinaka naubos sa amin yung asin. Yung bigas naman wala kaming problema dahil sila tatay, yun naman yung tinatanim nila taon-taon. Pagka naubos naman na yung palay na harvest nila tatay at wala pang ang anihan, wala kaming problema dahil marami naman kaming mais na nakastock, yun yung ginigiling na. Dahil nga marami kaming magkakapatid, mabilis nga lang maubos yung palay at mais na harvest nila tatay. At pagka naubos naman na yun, walang problema dahil marami ngang root crops na tanim sila tatay. Kaya asin lang talaga yung pinaka-problema namin nung nasa bundok pa nga kami dahil wala naman kaming pwedeng pangpalit sa asin pagka naubos. At pagka hindi pa nga kami makakapunta ng bayan para nga makabili ng asin, nanghihingi na nga muna kami ng asin dun sa mga tiyahin at tsuhin ko ng mga kapatid nila nanay at tatay at minsan naman niya sa mga pinsan namin. Minsan yung mga malalapit na bahay ng pinsan ko, ng mga tiyahin at tsuhin ko na hinihingan niya namin ng asin. Walang tao dahil minsan niya nagpupunta sila ng bayan at hindi nga kami makahingi ng asin kaya pumupunta kami sa malayo. Dun sa mga malalayong bahay ng mga tiyahin ko rin at mga pinsan, dun kami nanghihingi at minsan inaabot na nga kami ng gabi sa daan. Kaya yung kuko ng hinliliit ko sa paa nasira nga dahil tumama sa bato nung ginabi nga kami pa uwi. At ang dami ko na naman niya chika, naluto na nga itong ulam namin para sa hapunan. At itong ubod na niluto ko, napakasarap nito kahit na simpleng pakulo nga lang yung ginawa. Napakasarap ng sabaw niyang pagkatapos gustong gusto ko nga rin yan sinasawsaw sa patis na may kalamansi at sili. Si Isdi naman at yung panganay kong anak, paborito nila yung ginisang ampalaya na dinadamihan niya ng itlog. At ayun lang muna, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!